Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go, balik Pilipinas na. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas sa 2.38 milyon ayon sa Philippine Statistics Authority. Higit pisong rollback sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, garbage collector patay matapos mahulog sa truck sa Davao City. Sa MBC TV Sports, buzzer beater ni June Mar Fajardo, sinalba ang San Miguel laban sa rain or shine. Sa showbiz potted, rarampahang stage para sa 73rd Miss Universe, pinakamalaki sa kasaysayan ng pageant. Bagong format, inilabas na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakabalik na ng Pilipinas si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go matapos ang pagtatago at iligal nitong pag-alis ng bansa. Kaugnay niyan, nilinaw naman ng isang opisyal na libre at wala umanong ginastos ang pamahalaan sa ginawang pagsundo kay Guo sa Indonesia kahapon. Narito ang buong detalye sa report ni Kyle Bulyas. Walang ginastos ang pamahalaan sa ginamit na chartered flight para sunduin si dismissed Mayor Alice Go sa Indonesia. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, ipinahiram lamang ng kanyang kaibigan ng Learjet para masundo agad si Go. Paliwanag nito, may itinakdang deadline ang Indonesian authorities at kung hindi ito masunod, palalayain nila ang alkalde. Biglaan lahat ito eh. Sabihan lang ako nito nung bandang umaga o tanghalian na ang deadline sa amin ay 1:00 ng umaga. Opo. Yung deadline po ito eh. Dahil kung hindi kami pupunta ron, papakawalan siya ng Indonesian officials. So nasabihan kami na dapat 1:00, kung hindi may ipit at papakawalan nila. Kung kaya't agad-agad, nagpahanap na po ako ng eroplano dahil hindi nakakayanin pa ng komersyal. Opo, tama. At inaano ko lang na nagpahiram sa akin ng kaibigan ko at ito pong walang bayad ni 5 ang pamahalaan dito. Wala tayong ginastos dito. Hiram lang po ito. Mababatid na kinumpirma ng National Bureau of Investigation at Department of Justice na naaresto na ng Indonesian authority si Guo sa Tangerang City sa Jakarta pasado 1:30 ng madaling araw nitong 4 ng Setyembre. Habang lumapag naman si Guo sa Royal Star Aviation Hangar sa Pasay City, kasama na sina Secretary Abalos at PNP Chief General Francisco Marbil kaninang 1:00 ng madaling araw. Matatandaang noong 18 ng Agosto, napaulat na dumating sa Indonesia sina Alice, Sheila at Wesley Guo kasama si Cassandra Leong. Pero Agosto 21, nahuli ng Indonesian Immigration sina Sheila at Cassandra matapos silang magtangkang bumalik sa Singapore. Sabi ng Bureau of Immigration, hindi na nakalabas ng Jakarta si Alice hanggang sa natuntun na ito sa isang villa sa Tangerang City sa Greater Jakarta. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay pa ring balita, ibinyahe na kaninang umaga sa korte ng Tapars o Capas Tarlac si Alice Guo. Yan ay para harapin ang mga kaso nito. Pakinggan natin ang report ni Edniel Parosa. May dalawang senaryong tinitignan ng pambansang pulisya sa maaaring kahantungan ng kustodiya ni Alice Guo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, nakadepende ito sa magiging commitment order ng korteng nag-issue ng arrest warrant laban sa sinipang alkalde. Sa ambush interview dito sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na mananatili sa PNP ang kustodiya kay Guo kung hindi siya magpapiyansa para sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero kung iuutos umano ng korteng ilipat ang dating mayor sa ibang detention facility, saka naman isisilbi ng Senado
ang arrest order laban dito. Gaantay po tayo ng desisyon po ng korte kung maglalabas po ba ito ng commitment order para siya po ay i-commit sa ibang detention facility o otherwise po ay ibabalik po siya dito. Pasado alas 9:40 ng umaga, lumabas sa PNP Custodial Facility ang convoy ng dating alkalde ng Bamban Tarlac. Kinumpirma sa DZRH ni Criminal Investigation and Detection Group, Police Major General Leo Francisco, na ihahatid nila si Guo sa 3rd Judicial Region, Branch 109 ng Bayan ng Capas. Ipinag-utos ng korte ang pisikal na presensya ni Guo na ang abogado ay nagsabing hihirit ng motion to maintain status quo para wag magpiyansa ng 180,000 pesos at nang manatili ito sa Campo Crame. Nabatid na ipinaaresto ng korte sa alias Guo Wangping dahil sa umano'y paggamit ito ng pwesto para katigan ng kumpanyang Baofu na upahan ng lupaing ginamit para naman maging ilegal na pogo sa Bamban. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa korte ng Capas Tarlac, si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang mga huling detalye iatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val, kamusta na dyan? Go ahead, Val. Ating babalikan ang linya na yan ni Val Gonzalez live mula sa Capas Tarlac. Samantala, takot at pangamba naman sa seguridad at kanyang buhay ang naging dahilan ni Alice Guo kung bakit umano ito nagtago at iligal na tumakas sa bansa. Ang buong detalye pa sa report na ito ni Nicole Lopez Poyawan. Nag-aalala si dismissed Mayor Alice Guo sa kanyang buhay kaya ito nagtago. Ito ang sinabi ng kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David sa 2x2. Ayon kay David, nauunawaan niya ang hindi pagsasabi sa kanya ni Guo ng lokasyon nito dahil sa pangamba nito sa kanyang buhay. Sabi pa ni David, totoo raw na may mga banta sa buhay si Guo kaya ito umalis ng bansa. Actually, naiintindihan ko kasi yung siya rin naman nagsasabi noon kasi hindi ko masabi yan sa media yung kanyang problema, bakit hindi siya maka 100% surrender. Kasi nga itong mga threat na emanating, nagagaling kung saan direksyon. Ngayon, sinasabi na niya, totoo naman kasi sa kanyang paniwala na may death threat sa kanya, kaya hindi siya makaano. So, ako, naiintindihan ko naman bakit na hindi rin masabi sa akin kung saan siya. Kasi, siyempre, hindi mo rin masabi na baka madulas ka o may mga nag-aabang din kung saan siya. Si Guo ay naibalik na sa Pilipinas nina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Barbil mula sa Jakarta, Indonesia, kung saan ito naaresto. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balikan na natin ang ating linya mula kay Val Gonzalez live mula sa Capas Tarlac. Val, kamusta na dyan? Yes, Joel, nasa 40 minuto ang itinagal ni Mayor Guo dito sa RTC Branch 109 ng 3rd Judicial Region ng Tarlac. Dito sa bayan ng Capas. Ito ay para maglagak ng piyansa sa kinakarap nitong kaso dito sa lower court ng Capas. Ito ay may kinalaman sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dakong alas 11:30 ng umaga nang maparating dito sa Capas, itong si Mayor Guo, wardyado ito ng mga tauhan ng PNP CIDG mula sa pagalis nito sa custodial center ng PNP sa Campo Crame. Kasama ang dalawa nitong mga abogado, itong si Mayor Guo, na nagtagal ng nasa 40 minuto ang kanyang mga legal counsel na sumama sa kanya dito sa loob mismo ng RTC Branch 109 ng Capas ay itong si Attorney Nicole Hanilla at isang Attorney Mark Mamuri. Hindi pa natin mabatid sa ngayon kung nag-post ng bail itong si Mayor Guo o ito ay hindi naglaga ng piyansa. Patay na rin dun sa unang report o impormasyon na ibinigay
ng kanyang abogado. Pagbaba dito sa ikalawang palapag nitong RTC Branch 09 ay pinastihan ito ng mga tauhan ng PNP CIDG at habang dito sa baba ay isinakay siya muli doon sa coaster na nagdala sa kanya dito sa bayan ng Capas mula sa Campo Crame. So sa ngayon ay inaantay natin itong judge na naglabas ng arrest warrant para ating alamin kung nag-post na ba ito ng bail o hindi at yun ang inihintay ng mga kagawad ng media sa ngayon. Pero the mere fact, Joel, na siya ay ibinyahin muli pabalik ng Campo Crame o palabas dito sa RTC Justice Hall ng Capas, ang ibig sabihin ay ibabalik muli siya yan sa custodial center ng PNP diyan sa Campo Crame. Dito rin sa ibaba kanina ay nagsisisigaw yung kanyang mga kababayan na bumiyahi pa ng ilang minuto patungo ng Capas mula sa Banban para magbigay ng suporta sa kanilang alkalde. Isa sa mga ginang kanina na aking nakausap ay wala raw itong si Mila Ronquillo ay wala raw silang masasabi doon sa pamumuno nitong si Mayor Guo, pero ang question na lamang sana o ang question na lamang aniya na wala na silang magagawa ay yung mga paglabag nito sa batas sa ating bansa. So yan pa rin yung pinakahuling sitwasyon. Wala rito sa lalawigan ng Capas na umuulan na pa rin. Ako'y muling magbabalik mula rito sa Capas. Ako si Val Gonzales, DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Val, pahabol na tanong lang, ibig sabihin, nandyan pa rin si Alice Guo at binabanggit sa atin ni Attorney Stephen David kanina, kung ikukulong siya, doon sila magpo-post ng bail. So ngayon, wala pang impormasyon kung magpo-post na ba talaga sila o magpapiansa na. Alright, maraming salamat, Val Gonzales, live mula... Yes, Joel, hindi ko masyadong marinig yung binabanggit mo, Joel. Kausap natin kanina si Attorney Stephen David at ang sabi niya, kung ikukulong si dating Mayor Alice Guo, magpo-post sila ng bail. So ngayon wala pa tayong impormasyon kung magpapiansa ba sila o tuloy yung kanilang pagpapiansa ngayong araw. Wala pang impormasyon kung tuloy yan itong nag-post ng bail, Joel. Kasi ay gorjado pa rin itong mga tauhan ng pulisya. Itong daan tungo dun sa RTC Branch 109, kaya hindi kami makapasok dun sa opisina ng korte para alamin kung ano yung napag-usapan, kung ano ang naging desisyong inilabas ng RTC Branch 09 kaugnay dito sa warrant of arrest na ipinataw dito kay Mayor Guo, Joel. Alright, maraming salamat. Maraming salamat, Val Gonzales, live mula sa Capas, Tarlac. Kung si Alice Guo naman ay nahuli at ibinalik sa Pilipinas, nasa mahigit 80 mga Chinese nationals naman ang ipinatapon palabas ng Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang nasabing mga dayuhang Chinese ay mula sa nadiskubring Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Narito ang report ni Boy Gonzales. 88 Chinese national na naaresto sa magkaiwalay na operasyon sa iba't ibang Pogo Hub ang ipapatapon na palabas ng bansa. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Chief Undersecretary Gilbert Cruz, ang mga naturang dayuhan ay mula sa nadiskubring Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Sakay ng 2 bus ay inihatid ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon naman kay PAOC spokesperson Winston Casio, ang kalahati sa mga Chinese national na ito'y dadalhin sa Pudong, Shanghai, habang ang iba naman ay sa Xi'an, China. Alas 10 na umaga ang kanilang flight pabalik ng China. Para sa MBC TV Network News,
Ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumaas sa 4.7% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Hulyo taong 2024. Katumbas yan ng 2.38 na milyong Pilipino mula sa naitalang 3.1% o 1.62 na milyong Pilipinong walang trabaho noong Hunyo. Paliwanag ng Philippine o ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa. Dahil ito sa tumaas na youth unemployment o ang mga kagagraduate pa lamang. Samantala mula April 2024 hanggang July 2024, kabilang sa mga sektor na may malaking pagbaba ng employed persons ang wholesale and retail trade, manufacturing, accommodation and food service, other service activities at transportation and storage. Sa lahat ng rehiyon, National Capital Region ang may pinakamataas na unemployment rate na naitala sa 6.5%, habang pinakamababa sa Cordillera Administrative Region. Good news naman sa mga motorista. Matapos ang oil price hike, magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa bagtayan ng Department of Energy, piso hanggang 1 peso and 30 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng gasolina at diesel. Habang maglalaro naman sa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang posibleng bawas sa kada litro ng kerosene o gas. Ito'y base sa 4-day trading sa world market na nakadepende sa galawan sa pandaigdigang merkado. Sa mundo ng basketball, saved by Abay. Sinalba ng isang buzzer beater shot mula kay Junmar Fajardo ang San Miguel Beemen sa laban nito kontra Rain or Shine. Dahil dito natuldukan na ang perfect run ng Elasto Painters sa Governor's Cup at natamasa ang unang pagkatalo. Ang winning shot ni Fajardo, panoorin sa report na ito. Makapigil hiningang buzzer beater ang pinakawalan ni Junmar Fajardo para may selbang San Miguel sa laban kontra Rain or Shine. Ipinatikim ng SMBC Elasto Painters ang una nitong pagkatalo sa PBA Governor's Cup sa isang 113-112 final score. With 6 seconds remaining in the game, lamang pa ang Beermen by 111-108. Pero muling nakuha ng Ross ang isang puntos na lead nang matawagan ng foul si Chris Ross at 112-111. With no more timeouts and only 3 seconds to work with, napadpad sa kamay ni Fajardo ang bola at dito na nito pinakawala ng winning shot. 111. The free throw is good and they're ahead. CJ to Junmar for the win! Oh! Wow! Wala na, kailangan na itira eh. Tapos ano na yan, dying seconds na. Tapos yan, buti na kuha namin yung panalo. Nakapagtala si Fajardo ng 27 points, 21 rebounds and an assist. Habang huge 41 points naman ang naibigay ng import na si Jordan Adams. Dahil dito, nag-improve sa 3-2 ang standing ng SMB sa Group B, habang 4-1 naman ang Elasto Painters. Sa aming pagbabalik, Pinoy Paralympian at wheelchair racer na si Gerald Mangliwan, tinapos ang kanyang 2024 Paralympics journey sa ika-12 pwesto. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mga ahente ng NBI na nagpa-picture kay Alice Go sa ilalim sa debriefing. Ilang kalsada sa Quezon City isasara para sa 2024 bar examinations. Sa MBC TV Sports, Paralympian Gerald Mangliwan nagtapos sa ika-12 pwesto sa men's 100-meter T52 hits. At sa Showbiz Spotted, Ann Curtis sumagot na rin sa isyong hiwalay na sila ni Erwan Yusap. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kaugnay pa rin sa pagbabalik Pinas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ipauubaya naman at hihintayin munang makapagpiyansa si Guo sa korte
bago ito i-turn over sa kustodiya naman ng Senado. Ito ang sinabi ni Senator Francis Cheese Escudero matapos maiuwi ng Pilipinas ang dating alkalde na nagtago at iligal na umalis ng bansa. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi magmamadali ang Senado para kunin at i-custody si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang binigyang din ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos matagumpay itong maiuwi matapos maaresto sa Indonesia. Ayon kay Escudero, ipaibayan muna nila sa korte si Mayor Alice. Sabi ni Escudero, mas mananaigang warrant of arrest na ipinalabas ng Tarlac Regional Trial Court kaysa sa warrant of arrest ng Senado. Kapag siya'y makapagpiyansa na, saka lamang nila kukunin si Mayor Alice para i-custody. Kapag makapagpiyansa sa araw na ito sa Kapas Tarlac ay maaring mailipat din agad siya sa custody ng Senado. Sa araw ng Lunes, ipagpapatuloy ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa Hontiveros ang hearing kaugnay ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. At asahan na dito nakaharap si Mayor Alice kasama ang Mayor ng Sual, Pangasinan na si Mayor Liseldo Dong Kalugay. Ayon kay Hontiveros, sagot ang kanilang gustong marinig sa kanya pagdating ng Senado. Huwag daw mag-alala si Alice Go alias Go Huaping dahil magkakaroon siya ng only picture sa pagharap niya sa hearing. Dahil matapos siyang makipagtaguan sa batas, ay ginawa pang fan meet ang pagsundo sa kanya sa bansang Indonesia. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat umanong aksyonan ng Land Registration Authority o LRA ang forfeiture proceedings ng real estate assets ni Alice Guo. Giit ng isang kongresista, sinasamantala lang ng mga tao sa likod ng iligal na pogo ang loopholes ng batas sa bansa para sa iligal na gawain at pagkamkam ng ari-arian. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Dapat magsagawa na ng forfeiture proceedings ang Land Registration Authority o LRA sa mga real estate assets na nasa ilalim ng pagmamayari ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang apela ni Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List Representative Margarita Nograles matapos maibalik sa bansa si Guo at naharap sa iba't ibang mga kaso. Ang kay Nograles, malinaw sa ating saligang batas, bawal ang pagmamayari nito sa mga hindi naman Pilipino. Sabi ni Nograles, sinasamantala mga nasa likod ng illegal pogo operations ang ilang loophole sa ating mga batas para makapagkamkam ng ekta-ektaryang lupain. Dagdag pa ni Nograles, dapat mabilis ang aksyon ng LRA para ma-secure ang naturang mga lupain at ari-arian pabor sa gobyerno. Kay Nograles, kailangan ng koordinasyon ng LRA sa iba pang ahensya ng gobyerno para mahintuna ang mga criminal elements at mga sangkot sa pogo na makakuha ng mga ari-arian sa bansa gamit ang pera mula sa human trafficking at money laundering. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, isa sa ilalim naman ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga ahenteng nag-viral dahil sa litrato kasama si dating Mayor Alice Guo matapos itong mahuli. Giit naman ng isang opisyal, sigh of relief lang naman ito dahil ito kung bakit pawang nakangiti sila sa naturang larawan. Ang buong ulat ihahatid ni Arnold Herrera. Ipinatatawag na ni National Bureau of Investigation Director Jimmy Santiago ang mga ahente na nakuhanan ng viral picture kasama si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sumailalim sa isang debriefing session. Sa panayam sa DZRH, nilinaw ng opisyal na isang sigh of relief ang dahilan kung bakit sila nakuha ng nakangiti sa naturang larawan. Kaya po nung alas 3 at ilabas si Alice Guo at ipakita na sa atin, sa grupo natin na kila SILG, sa NBI, as a sign of relief, talagang ang saya-saya nila na isinuko sa atin ng na walang kapalit. Isa umano itong malaking ginhawa, hindi lang para sa kanila kundi pati na rin para kay Interior Secretary Benhur Abalos. Makaraang lumutang ang mga ulat na gustong makipagpalit ng preso ang Indonesia. Alice Guo kapalit ng Australian fugitive na si Gregor Haas. Ayon pa kay Santiago, kuha ang larawan noong formal nang nailipat sa NBI ang kustodiya ni Guo mula nang takasan nito ang mga pagdinig sa Senado. Dagdag pa nito,
Simula nang mahuli ng mga otoridad, ang mga kasamahan nitong sina Cassandra Ong at Sheila Guo ay hindi na pinauwi pa sa Indonesia. Ang kanilang mga ahente kasama ang mga tauhan ng Bureau of Immigration para ipagpatuloy ang monitoring operations. Samantala, ipinaliwanag din ng opisyal na maliban sa pagngiti kasama si Guo ay nalagay rin sa banta ang kanilang kaligtasan matapos ma-expose ang kanilang mga muka sa social media. Yan nga po ang isang pinagalitan ko sila at bakit nagpakuha sila ng litrato na kilala sila. Pero expose na sila. Sa mga interview namin sa dito, yung ordinaryong operation, ay talagang nakatakip po sila na naka-mask po sila. Hindi po talaga nagpapakilala para sa susunod na operation, hindi sila kilala. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinawalang bisa naman ng Court of Appeals ang inilabas na protection order ng Davao Regional Trial Court Branch 15 kaugnay ng pagsisilbi sa arrest warrant kay KOJC leader Apollo Kibuloy sa Davao City. Tinabla ng 22nd Division ng CA sa Cagayan de Oro ang writ of amparo na hirit ng KOJC kontra sa Department of Interior and Local Government. Kaugnay ito ng pagpapahinto ng Davao City Regional Trial Court Branch 15 sa umano'y pagharang ng pulisya sa mga lagusan at iba pang pag-aari sa compound na labag umano sa karapatan ng religious group. Paalala ng CA, inilipat na ng Korte Suprema sa Quezon City ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy mula sa Korte sa Davao. Samantala, sinabi naman ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel ng KOJC, maghaharap sila ng motion for reconsideration. Pilipinas, sa paglayo ng Super Typhoon Yagi sa ating katubigan, humina na ang hatak nito sa southwest monsoon na bumubugso sa western sections ng ating bansa. Asahan ng malalakas na pagulan sa northern at central Luzon, partikular na sa Pangasinan, Zambales at Bataan, habang magiging makulimlim naman sa rest of Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Makakaranas naman ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, liban na lang sa mga isolated rain showers na tumatagal lamang na 1 hanggang 2 oras. Samantala, binabantayan ng Pag-asa ang posibilidad na may mabuong LPA sa northeastern boundary ng PAR, gayon din sa far east ng Mindanao. Ang unang LPA ay inaasahan na magiging mahinang bagyo early next week at bagamat hindi ito maglalandfall, ay posible nitong hatakin at muling palakasin ang habagat tulad ng ginawa ng Bagyong Enteng. Samantala, over the weekend, posible pa rin makaranas ng mga pagulan ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, bunsod po yan ng habagat. Yan ang mga pinakuling balita sa lagay na ating panahon ngayong Biyernes. Para sa MBC TV Network News, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso sa mga motorista, asahan naman ang mabigat na daloy trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City sa susunod na linggo dahil sa 2024 bar examination sa University of the Philippines sa Diliman. Narito ang ulat ni Jackie Resio. Abiso sa mga motorista, asahan na ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City sa September 8, 11 at 15 upang bigyang daan ang isasagawang 2024 bar examination sa University of the Philippines, Diliman. Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan ng lungsod, asahan ang trapiko mula alas 3:30 hanggang alas 9 ng umaga at alas 3:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa mga sumusunod na kalsada. University Avenue, CP Garcia Avenue, Katipunan Avenue at Commonwealth Avenue. Magkakaroon din ng road closures sa ilang kalsada sa Maynila sa mga naturang araw para rin sa bar examinations. Sa abiso ng Manila Public Information Office, sarado sa trapiko sa September 8 at 11 ang Dapitan Street mula Lacson Avenue hanggang Padre Noval Street mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Hindi naman madaraanan ang lahat ng westbound lanes mula Lacson Avenue hanggang Padre Noval sa Espanya Boulevard mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga sa September 15.
Sarado naman sa September 8, 11 at 15 ang Menjola Street at Concepcion Aguila Street mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Kaya naman pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta sa mga nasabing mga araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamakailan lang sumagot ang food content creator na si Erwan Yusaf tungkol sa mga kumakalat na isyong hiwalay na raw sila ni Ann Curtis. Ngayon naman, mismo ang TV host actress na ang tumugon sa mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Narito ang aking report. Kasunod ng mga nangiintrigang hiwalay na ang mag-asawang Ann Curtis at Erwan Yusaf, may sagot na rin dyan ang TV host actress. Sa mga huli kasi nitong post sa Instagram, makikitang marami ang nag-aalala sa comment section at nagtatanong kung totoo nga ba ang kumakalat na chismis sa social media tungkol sa kanilang relasyon. May nang usisa rin kung bakit tila hindi na raw nila nakikita si Erwan sa mga recent posts ng It's Showtime host. Ang mga haka-haka tuluyan ng natuldukan matapos sumagot si Ann sa komento ng isang netizen na nagsabing kung titignan daw maigi ang post ng aktres 4 na araw na ang nakalipas, ay makikita rito si Erwan. Ang tinutukoy nito ang picture ng content creator kasama ang kanilang anak. Bagay na sinang-ayunan ni Ann sa pamamagitan ng tugon na clapping emojis. Una rito, sumagot na rin si Erwan Yusaf sa pang-uusisa ng netizens. May isa kasi na pumunang hindi na raw nito suot-suot ang kanilang wedding ring ni Ann. Ang komentong iyan, tinawanan lang ni Erwan at diretsang sinagot na hindi raw ito dapat basta-basta nagpapaniwala sa mga kumakalat na impormasyon na galing lamang sa kung kani-kaninong accounts sa Facebook. Batay naman sa pinakahuling IG story ng TV host actress kung larawan sa isang theme park abroad ang ipinost nito. Bagay na tumutugma sa kumakalat ngayong video kay Ann sa TikTok, kuha sa isang sikat na pasyalan sa Singapore at doon makikitang kasama naman ni Ann Curtis si Erwan at ang kanilang unika iha na si Dahlia. At sa aking pagbabalik, detalye sa bagong format, kanta at stage para sa nalalapit na Miss Universe pageant, sabay-sabay nating alamin. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. 50 milyon na pesos pondo para sa zero billing na mga pasyente, ipinag-utos ni PBBM. Sa MBC TV correspondents, sugatang Philippine Eagle na rescue sa Valencia, Bukidnon. Sa trending and viral show, asteroid na 1 metro ang laki na pumasok sa kalawakan ng Earth. Nasaksihan ng mga netizen. Sa MBC TV Sports, Paralympian Gerald Mangliwan nagtapos sa ika-12 pwesto sa men's 100 meters T52 hits. At sa Showbiz Spotted, rarampa ang stage para sa 73rd Miss Universe, pinakamalaki sa kasaysayan ng pageant. Bagong format, inilabas na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Health ang paglalaan ng 50 million pesos na halaga ng pondo para sa serbisyong medikal sa Davao City. Ito ay kasabay ng inilunsad ng pamahalaan na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa nasabing lungsod. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Rose Babiera. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health sa ilalim ng programa nitong Medical Assistance for Indigent Patients o MIAP na mag-transfer ng 50 milyon na halagang pondo sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City para maipatupad ang zero billing policy para sa mga pasyente na confined sa ospital. Bahagi ito ng ongoing na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Davao City, kung saan inilunsad ni House Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng Pangulo ang 2 programa ng gobyerno na hatid ng service fair. Una ay ang pagbibigay ng medical aid sa mga government hospital sa lungsod at pangalawa ang cash assistance para sa mga poorest of the poor.
Ayon kay Romualdez, alinsunod sa zero billing, lahat ng pasyente na na-confine at mako-confine sa SPMC sa mga araw na ginaganap ang fair ay walang babayaran sa ospital. Sang-ayon nito sa utos ni PBBM. Ito lang po, itong sinasabing Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ito talagang matagal ang inisip ng ating mahal na presidente na maibigay ng tulong na ginhawa at maayos na buhay sa lahat ng Pilipinas. Makakatanggap din sila ng 10 kilong bigas, gayon din ng food vouchers para sa mga pasyente at staff ng lokal na ospital. Bukod dito, 6,000 empleyado ng SPMC ay mabibigyan din ng 10,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Ayuda sa Kapos ang Kita program. Bahagi rin ng Serbisyo Fair ang paghatid ng iba pang serbisyo, target ang iba pang sektor sa Davao City, gaya ng free legal services. Tinatayang aabot sa 1.2 bilyong halaga ng cash assistance, bigas at serbisyong ipinabot ng gobyerno sa lungsod ng Davao. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang garbage collector sa Davao City. Yan ay matapos na sumabit sa kable ng kuryente ang biktima habang nakatayo sa mismong truck ng basura. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay on the spot ang isang garbage collector matapos nahulog mula sa garbage truck pasado alas 7 ng umaga, Setyembre 5, 2024 sa Cabaguio Avenue, Davao City. Partikular sa tapat ng Philippine Statistics Authority Office, ang biktima na kilalang si Restituto Quirante, 60 anyos, walang asawa at nakatira sa San Isidro Village, Kilometro 6, Matina Crossing, Davao City. Batay sa investigasyon ng kapulisan, isang Teresa Orculio ang nakakita sa buong pangyayari. Ayon sa kanya, nakatayo ang biktima sa ibabaw ng truck ng sentro habang binabaybay ng nasabing truck ang kahabaan ng Cabaguio Avenue nang biglan lang sumabit sa wire ng kuryente dahilan ng kanyang pagkahulog. Rumispondi naman ang Central 911 matapos sila makatanggap ng tawag, ngunit patay na ang biktima ng dat na nila. Sa ngayon, nasa lokal na punerarya na ang bangkay ng biktima. Ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang sugatang Philippine Eagle ang na-rescue na isang team ng Bantay Lasang sa Bagalbal Forest, Mount Kalatungan, Valencia, Bukidnon na pinangalanan nilang si Kalatungan II. Isa itong juvenile uri ng lalaking agila na natagpuang bali ang kaliwang pakpak at tinatayang 2 araw na umanong sugatan at dahil sa ingay nito ay nakatawag pansin sa mga Bantay Gubat team na hanapin ang pinanggalingan at natagpuan itong gutom na gutom. Ayon sa Bantay Lasang team ng Valencia Bukidnon, marahil ay 2 araw ng sugatan ang tinatayang nasa 6 to 7 months old na agila at dahil sa nakitang posibleng komplikasyon sa sugat nito, tuluyan ang pinutol ang kaliwang pakpak nito sa pamamagitan ng isang resident doctor ng Bantay Lasang ng LGU Valencia Bukidnon. At sa sandali manong makarecover sa tinamong sugat ang agila, ililipat rin ito sa quarantine area sa Philippine Eagle Center sa Malagos, Davao City. Nagsagawa na ng masusing investigasyon ang Bantay Lasang team na matukoy ang mga responsableng hunters na nasa Kalatungan area o Kalatungan Range sa tulong ng mga native inhabitants sa lugar. Ako si RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng 16 anyos na binatilyo na nalunod sa isang ilog sa Mamaga, Balilila, Trinidad, Benguet noong linggo, Setyembre 1. Pahirapan ang ginagawang search and retrieval operation ng mga personnel ng Bureau of Fire Protection, PNP, Municipal Disaster Risk Reduction Management Council at iba pang volunteers dahil sa malakas na agos ng tubig dulot na walang humpay na pagbuhos ng ulan. Ayon kay Lieutenant Colonel Benson Macliing, hepe ng La Trinidad Municipal Police Station, pinalawak nila ang sakop ng ginagawa nilang paghahanap sa teenager. Batay sa report, ang biktima kasama ang 6 na kaibigan ay nagtungo sa ilog para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, subalit nauwi ito sa trahedya matapos itong malunod. Ito si RH41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinuldukan na ng wheelchair racer na si Gerald Mangliwan ang kanyang 2024 Paris Paralympics campaign. Nagtapos si Mangliwan sa ika-12 pwesto sa hits ng men's 100-meter T52 event. Nakapagtala ito ng 19.44 seconds at huling atletang natapos sa hit 1.
Tanging top 3 finishers lang ng bawat heat ang makakaabante sa finals. Nanguna sa nasabing category ang pambato ng Japan si Tomoki Sato with 17.20 seconds. Nasinundan ng Canadian na si Anthony Bouchard with 17.43 seconds. Magugunit ang unang nagtapos sa ikawalong pwesto si Mang Liwan sa finals ng men's 400-meter T52 finals. Sa ngayon, tanging ang para-swimmer na lang na si Angel Autumn at para-javelin thrower na si Sandy Asusano ang may pag-asang makasecure ng medalya para sa Pilipinas. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attention pageant fans! 2 buwan na lang bago ang inabangang most beautiful day in the universe na gaganapin sa Mexico. At dahil dyan, post-post na ang paghanda ng Miss U organization na inilabas na ang ilang detalye tungkol sa mga pagbabago sa 73rd edition ng prestihiyosong pageant. Kung saan ang iba rito, first time mangyayari sa kasaysayan ng Miss U. Narito ang aking report. Pinakamalaking stage sa kasaysayan ng Miss Universe. Ganyan inilarawan ng Miss Universe Organization ang rarampahang entablado ng mga kandidatang magpapasiklaban sa nalalapit na 73rd edition ng prestihiyosong kompetisyon. Sa ipinasilip na disenyo, inspired nilang konsepto sa simbolong infinity na siyang sasalamin sa unlimited capacity at power ng mga kababaihan. Kaugnay niyan, inilabas na rin ang iba pang detalye sa bagong format ng pageant ngayong taon na gaganapin sa Mexico City. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, 130 countries ang magpapadala ng kanilang pambato. Mula sa 130 delegates mula sa iba't ibang panig ng mundo, 30 ladies lamang ang makakapasok sa susunod na round ng kompetisyon o ang swimsuit segment. From 30 ladies, 12 lamang ang pipiliin para sumabak sa evening gown parade. At sa final round ng pageant, doon maglalaban-laban sa question and answer portion ang top 5 contestants. Samantala, ipinakilala rin ng legendary producer and composer na si Emilio Estefan Jr. na siyang gagawa ng official song para sa 73rd edition ng Miss U. Batay sa unang anunsyo, kasado na sa November 14 ang preliminary at national costume competition, habang sa November 16 naman makikilala ang kokoronahan bilang bagong Miss Universe. Sa ngayon, puspusa na rin ang paghahanda ng ating pambato na si Chelsea Manalo na susubukang maiuwi ang sanay ika-5 Miss U crown ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen. Welcome back, and Yuel. Maraming salamat, showbiz angel. Thank you, Angel. May plan na rin sumabak yata soon. Oo nga. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw na ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. Welcome back, partner. Maraming salamat, partner. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli next week, araw ng Lunes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.